Ha? Unahin muna natin si Boy Saltik. Hindi kasi, teka nga muna. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. So, pag-usapan lang natin saglit ito hong si Congresswoman Kiko Barsaga, yung pinsang buo ni Boy Mura, ni Kap ninyo. Akala ko nung una, hindi ho totoo, kaya hindi ko binabanggit na yung ilang beses pala itong na-kick out. And then mga taga Dasmariñas na nagko-comment, mga kakilala ko, mga taga ron sa Cavite, lalo na sa Dasma, kilala talaga siya na may saltik. At kaya naman daw pala ito nanalo, at kaya naman pala nanalo, kasi nga sa kanilang dynasty, siya ho yung hirap na hirap manalo nitong nakaraang halalan. Walang nag-vote buying daw ho. Ha? And then publicly, kita naman po talaga natin yung pagkakaroon ng saltik. Ang di ko maintindihan, siguro kahit naman po masyado na tayong desperado sa buhay, di ba? Ang mga DDS, hindi po dapat kayo kakapit sa ganitong mitopak. Kumakapit na kayo sa fake news, kumakapit pa kayo sa mitoyo. Aba, hindi ko maintindihan kung saan po tumutubo ang inyong mga utak. Ako naniniwala ito, pakawala ito. Di ba? Naniniwala akong pakawala ito. Para ano? Ito ho yung dahilan. Sana yung buong una hong nag-float ng detalyeng ito, napakawala ito ay kasi kung sakaling hindi makakatakbo si Sara, nabanggit ito ni Carl Clea Fontelo sa kanyang live stream. Kasi ang paglabas nito ni Kiko Barsaga, kasabayan pala Maestro Paul ng kasagsagan na ibaba yung age of eligibility para sa pampanguluhan. Sabi nga nung iba, para makatakbo daw si Vico Soto, makatakbo si Sandro Marcos sa 2028. Ngayon, ito flinote nila kung sakali kasing si Sara ay hindi po tumakbo o kung sakaling hindi makatakbo. Kasi originally, ang plano naman ni Sara talaga, hindi pa itong 2028 or yung susunod na halalan, hindi pa doon. Hindi pa rin yung target talaga niya. And she's too young para abutin yung pinaka-peak ng political career. And then ended up like Gloria Arroyo, magwi-wheelchair. Di ba? Ganun. Now, yun ang kapansin-pansin na bigla itong pinalutang at talaga naman todo-todong dinikitan nila ng kung ano-ano mga propaganda. Di ba? Maraming naniniwala. Isang Gen Z. Baka Gen T. Gen Toyo. So ngayon, ito ho yung nakita ko. Sabi rito, ang unang eskwelahan daw po na nag-kick out sa kanya, dahil po nanaksak ng CQ. Last live stream natin, nakita ko yung comment na yan Na alam niyo ba na nanaksak ng CQ yan si Kiko? Hindi ko lang pinapansin Hanggang may nag-corroborate na ito nga ho. Security guard sinaksak. Mga taga Dasma. Mark Ian, everyday shoutout sa iyo, pinakamagaling sa essay. Sa mga Marcos supporters. Si Mark Ian everyday ng dyan ho sa Facebook, paki-follow po. Yan. Sabi ni Cheng, tama lang yan, JDB. Kasi gusto nila may ka-jamming si Sara. Di ba? May saltik din yun. Oo nga. Ito then yung second school daw po, the Linden 3 Institute sa Alabang, got kicked out for pointing a gun at classmates' head. So yung mga ka-eskwela, binunutan ng kanyang peng-peng. Di ba? Ganito, peng-peng tayo rito Binunot yung peng-peng, saka pinagtututok sa ulo ng mga ka-eskwela. Ay, Diyos ko, nakakatakot yung ganyan. Di ba? Ito pa. Pangatlo naman daw po, Montessori, Alabang. Kinik out din dahil sinumbag yung ka-eskwela. Hindi ba mahilig ito sa martial arts? Si Kiko. Tapos yung pang-apat, National Center for Mental Health got evicted dahil sa,
labis-labis sa pagjajakol. Kung totoo ito, loko-loko, may matindi kalokohan dito. Grabe. Di ba? So ngayon, ito pa ha, tingnan nyo, play natin itong video. So nakita siya sa isang video naman na kasama itong sina Bong Revilla and other Cavite politicians. Oh, ito. Yan. O nga violente eh. Ito ngayon yung kanilang sinasabi ho, ha? Attributing the Gen Z or the Gen T. Ito. And this is People Power 3. New chapter. To die for his country. To Barsaga. Ano sabi niya? Nanonood ako ng... Eto ha, tingnan nyo, maging si Banat Bayho, napansin ito eh. Yung, kaya, banas siya kay, Kiko Barsaga. Ano yun? Mga corrupt, nag-party-party. Buti nga nag-party-party kasi o yung kumakalat tong video na naka-pilay-pilay, yung ganon, si Bong Revilla. Dati na ho yun, may March 2024 pa po yun. O May 2024 po yun. Yun yung naalala ninyo na naging susi kung bakit si Mig Zubiri ay natanggal sa pagiging Senate President. Doon po yung luma pong video yun. At mapupulot nyo yan, yung mga nagtitiktok dito sa mismong FB account ni Bong Revilla. Okay, at ngayon na-resurface, sabi nila, bakit biglang napilay na naman to? Yun nga po kasi. Okay, luma po yun. Okay, ito, tignan nyo, observation ni Banat Bay dito. Na kaya ako sinasabi ko sa inyo, talagang pakawala ito. Isipin nyo ha, isinusubo yung mga tao sa gulo. Tapos siya sa isibat. Na-realize ko habang nanonood ako ng news sa sinabi ni Kiko Barsaga. Ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his... Diba? Lagi yung sinasabi. Sabi nga niya lalo na yung sa balita na sinampahan siya ng kaso ng mga residente ng Dasmariñas Village. Diba? Dahil nga sa pambubulabog doon at saka ng mga taga-Forbes. Dahil hindi man nila nalusob yun ang Forbes Park. Pero yung nervyos, yung kaba na idinulot nila ron sa mga tao. Diba? So, maraming pwedeng mga maikaso talaga sa kanila. Lalo na kay Kiko Barsaga na promotor nito. Pero, ang kapansin-pansin kasi doon, di ba sinundan namin sila ni na Pink mula ron sa Manila Bay na maghapon silang nilangaw doon. Yun yung nagkasabotahian Sinabotahi siya ng mga DDS content creators doon ng programa. Gabi na, alas 9 na, ala pang taong dumarating doon. So siya na ngayon ang sumundo sa kanila. Akala nila mag-i-speech sa entablado. Nung nagsalita, ang sabi ni Kiko, tara na, punta na tayo doon. Dasmariñas. So, sa dismayan ng mga balak yatang magpahanggang umaga o alas 12 ng gabi, etong mga host doon, nadismaya na. Kaya si Boy Mura, wala na, panis na si Kiko, si Nino Barsaga, kay Kuya Park. Pagdating sa pagmumura, matindi sa kanya yun. Diba? So ngayon, pumunta sila doon. Abay, akalain nyo. Nilayasan ni Kiko. Dahil ito lang kaya niya nilayasan yung mga nagrarally ron. Ito lang yun. Pagdating niya, nako po, nakita niya ngayon na kukunti yung tao. Yung mga nandun sa Luneta, yung nandun sa Manila Bay, sa Raha Sulaiman, iilang piraso lang, lalo pa nangonti. Mas lalo pa nangonti. Tapos sa kalauna, may mga nagdadatingan nung gabi, hanggang alas 2:30 kami ron. Alas 3 yata, nag-aalisan yung mga tao ng mga iba. Yung iba nagbigay na ng pagkain, lalo yung mga Muslim. Yung mga nagtitinda dyan sa Baklaran, mga nakakotse. Tapos umaalis din. Ngayon, hindi, mahaga pa yun. Bago na, hindi ho siya nagtagal ng
ng sabi natin 30 minutes doon, hindi ho. Ang ginawa niya, di nagkakalngal yung isa. No? Mamaya pakita ko sa inyo yung video. Ay, napanood niyo na yun eh, di ba? Umalis siya, iniwan niya na yun. Kasi yung megaphone, ang tagal ibigay sa kanya. Gamit yata ni Coco Locoy na nagyangaw-ngaw doon. Iniwan niya yun. Pagkatapos niyang mag-apology sa mga polis. Diba, toyo talaga. Iniwan niya. Lalo na kasi nagkakagirian ron, nagkakainitan na yung mga polis. Eto pa, dumiretso siya doon sa Forbes Park. Doon sa gate. Oh. Pero meron pa hong isang matinding ginawa yan na sumunod para sa October 14. Mamaya, papakita ko sa inyo rito. Country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, eh bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Naalala niyo yung gulo-gulo sa Hong Kong noon? Ang nag-lead doon ay estudyante. Bata. Parang pareho ni Meow Meow, pero Tama. Yung sa Hong Kong, bata yun ha. Yun, yung bata na yun, yung estudyante yun. May accountability yun. Oh. to estudyante lang. Si Meow Meow congressman pero bata. All the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in nakulong lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Sorry Kiko ha. I love you pero mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if you're really willing to die, sana you should have stayed. Kasi people are already coming. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, Meow Meow, tapos umalis ka na. Maganda. Di ba? Nag-hi, hello, Meow Meow lang naman siya, tapos iniwan niya na eh. Oh. Ewan mo ba bakit ganyan? Sakit yan ng mga kunwari nakikipaglaban. Unang-una si Maharlika. Di ba? Tapos meron pa. Ewan ko kung sino yung tinutukoy rito ni Banat Bay ah. Dito ah. Maharlika, makinig ka ha. Ako. Maharlika nga pala. Oh, ito. Kung hindi ka naman nakakatulong, wag ka na lang makasira. I mean, hindi ko kilala yung mga organizer. Hindi ko kilala yung mga nagsasalita doon. Hindi ko nakikilala yung mga sumisigaw doon. Pero sinirahan ko ba sila? Para lang masabi mo, kung hindi mo naman at wala ka namang bayag na umuwi dito sa Pilipinas at makipaglabang dahil sinasabi mo ang dami mong kaso, ha? Paramihan tayo ng kaso, te. Ang lakas ng loob mo, diyan ka lang? Hindi ka makukulong? Kaya ang tapang-tapang mo, hindi ka matapang. Wala kang bayag. Yan ang katotohanan, wala kang bayag, hindi ka matapang. Di ba? Ganyan din. Harry Roque, isa rin yun. Oh. Si Boy Mura, si Nino Barsaga po yung si Cap. Okay. Tawag dito si Ben Barubal, iba naman yun. Magkaibang personality sila. Hindi naman nagmumura ng katulad ng ganyang si Ben Barubal. Balikan natin yung video. Uy, so ka na. Anak ng baka, ito. Kapatids, Johnny the Bagger uli ang inyong abang lingkod. Kanina ho, mayroong post si Congressman Barsaga, si Kike, na balik daw tayo dito sa Forbes Park, Buendia, Makati. Alas 10 ng gabi. Okay? So, actually, pinost niya to maaga pa eh, kasi may araw pa. Ngayon, pasado alas 10 ng gabi, naghihintay tayo kasama yung mga BBM vloggers tsaka mga DDS. Sabi ko sa inyo, may mga kaibigan akong DDS vloggers eh. Yung mga nakasama ko sa Manila Bay. Yung mga taong kinumbinsi ko dati na noong 2021, anong landas tatahakin natin? Yung iba for the views. Kailangan natin ng pera, kailangan natin kumita. Sabi ko, di mag-Marcos kayo. Ako talaga Marcos ako, sabi ko. Ginalang namin si Pangulong Duterte, pero sa pagkakataong ito, hindi naman tatakbo yung anak niya, o kung tumakbo man, Marcos ako, tsaka ako, viral yan. Kaya yung mga yon na mga isko niyan, dahil binastos ni isko dati si Duterte, yung binanggit niya doon na yung posisyon minamana-mana. Yun ang sabi niya ron. Kaya ho, nangyari, yung mga iskon yan, pinili nila si Duterte, si Digong. So, kaya wag ho kayong magtaka kung bakit maraming mga Manila Bay vloggers
No, first, second batch, ako yung nasa isa lang yata sa second batch, ang nandun ngayon sa DDS. Kasi talagang kay Duterte sila nagsimula. Okay, lalo na ho yung mga Bisaya, yung mga taga Mindanao. Yun. So, yun nakakasama ko dyan sa labas. Si Bisdak, yan, kaibigan ko rin si Kokoy, si KPL, no. O ngayon, balikan natin itong ginawan to ni Kiko. Inanunsyo niya yan noong October 14 daw, balik daw dyan. Pero sa Forbes Park na, people power din. Naku po, ang nangyari, minulto niya. Ako ho, ito lang ho ang aming dinatnan, mga gwardiya doon sa gate at saka isang mobile patrol car. Pero ho, kanina ay may mga kapulisan dyan na nagbabantay. So, ina-anticipate din nila kung darating uli yung mga nagrally noong 12 at kung pupunta pa rin dyan. Merong mangilan-ngilan doon sa may Shell gasoline station sa kabilang side ng EDSA. Kaya lang kalaunan nawala. So hindi ho ganun ka organisado. Wala hong dumating. Madaling salita po ay dahil po ang gabi ngayon alangan namang tawagin nating nilangaw. Tawagin na lamang nating nilamok. Nilamok yung sarili niyang people power. O, di ba? So, hindi ho totoo na lahat ng DDS uto-uto. Akala ni Kiko kasi, akala niya ho ganong kalakas ang impluensya niya. O. Yung mga DDS vloggers, mga influencers kasi, yun yung mga kumakarga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Hinahayaan nila na ipahamak yung mga kasama nila. Isipin nyo kung nagkaroon ng matinding gulo dyan. So, feeling ni Kiko, safe na siya sa bahay niya, naglalaro, di ba, ng computer games. Ang masaklap nga, yung kinabukasan na hearing niya. Si Mami Peng nga may hearing yan, ilang araw pa. Nag-aalala na, binabanggit niya na sa GC namin. Pero ito, matindi. Nag-computer pa. Tapos kinabukasan, hindi niya maalala. He was busy. Binagbanggit ng rally. No. Because of playing games on his computer, abay, talagang may sayad sa utak, di mo maalala yung ginawa mo nung nakarang gabi. Di ba? Kaya matinding kahihiyan ito sa mga DDS na nagpapaniwala kay Kiko. Kasi, di ba, sabi nga niya, yung posibleng ikatanggal ko sa Kongreso na sa Ethics Committee. Sabi niya, hindi niyo ako matatakot. Yung demanda ng mga residente sa Forbes Park at saka dyan sa Dasmariñas laban sa kanya. Hindi niyo ako matatakot. Ako pa, nakaya kong yung I'm willing to die for my country. Hindi ang jail time ang makakapagpaatras sa akin. Tapos eto, si Sara, sabi niya, hindi raw ito pakawala nila. O din kaninong pakawala ito. Di ba? Ngayon, kung wala hong nasa likod ni Kiko Barsaga at ginagawa niya ito, nako po, maging kayo, mag-ingat kayo. Di ba? Mag-ingat kayo, mga DDS. Baka magulat na lang kayo, sama-sama na kayo rin sa kulungan na aresto. Tapos ito, sa mga sandaling yun, nagkakagulo, lumilipad na. Di ba? Mabuti yung isang batang nasa Hong Kong, yung nag-lead ng gulo ron. Di ba? Hinarap niya talaga, yung rally, nandun siya. Meron siyang accountability. Ito, i-excuse niya yan. But to tell you frankly, legally speaking, hindi po siya may excuse. Sapagkat inciting to sedition and inciting to rebellion ang ginagawa niya. Completed yung completed yung tawag dito, yung lahat ng elemento. Completed, di ba, Amayos TV? Completed. Kasi kinakailangan doon, para mapanagot yung tao, makasuhan, kinakailangan merong nagpauto. Di ba? Yung kanyang pinag-uudyo, pinag-aanyaya, ay merong nagsagawa. At sinisigaw ang pagpapabagsak sa pamahalaan. Ngayon, kumpleto yun. Maliban na lang itong October 14. Hindi, pero ang totoo yung October 14 na yan, Kiko Barsaga was there. Hindi lamang po siya bumaba kasi nakita niyang may polis. At nakita niyang walang tao. Nagtatanong siya, sino yung, kung may mga tao na ba doon? Siyempre, ayaw naman yung magmukhang tanga. Kaya mas bilib pa nga ako kay Amor Patrio ng isang DDS, yung rape victim. Yung maingay, yung basag ang boses. Mas bilib pa ako ron kasi yung nag-isa nagrarally. Pero si Kiko, sa oras na yan, nako, nakita walang tao. Nakita ilang vloggers lang ang nag-aabang.
wala na, hindi na bumaba. So, iyon na natin to. Kaya kayo, ingat kayo mga DDS. Baka kakasamba ninyo kay Kiko. Di ba? Budol pala. Tama, di ba? Pinapahama kayo. Sinusubo kayo sa isang gulo. Paano ito hindi, ito isang punto lang ha. Paano ninyo na-attain na paniwalaan si Kiko Barsaga na tagapagtanggol ng mga mahihirap, bla bla bla. Sa at anti-corruption, mismo sa lugar niya, hindi niya malinis-linis, matindi rin ang problema sa pagbaha. Tapos talamak din sila ron sa political dynasty and vote buying para manatili sa pwesto. Di ba? Isang nepo baby na may toyo. Tapos maglilid sa inyo. Tanginan nyo, iniinsulto nyo ba ang Pilipinas? Ay, nako. Hindi, tanong ko lang mga DDS, iniinsulto nyo ba ang sarili nyo? Ang pagka-Pilipino nyo? Ang pagiging matino nyo? Di ba? Kami natitira pang sanity. Oh. Diyos ko naman. O nasanay kayo kay Sara. Yun lang. Ay, kaya nga di ba? Okay, ngayon, ito namang isa pa ha. Ito pa. Ito si Karen Davila. Ito, tingnan nyo ha. Dahil naalala ko lang kasi si Chavit Singson dito eh. Ano yun? Sabi ni attorney, hypersexuality ang sakit niyan. Meron siyang compulsive sexual behavior disorder, emotional and physical distress. A combination of psychological, biological, and mental health condition, altered brain chemistry, and bipolar disorder. Wow, perfect! Kinuha niya lahat. Grabe naman. Saan ni Shini? Kinuha niya lahat ha. Ang tindi ni Kiko Barsaga.